Welcome to Donmar TV News Channel. Okay, pag-usapan natin itong si Gloria Macapagal Arroyo, pinatalsik na bilang Deputy Speaker. Ayan, trinabaho na talaga ni House Speaker Martin Romualdez. Grabe. At itong si Senator Amy Marcos, nagsalita na tungkol kay former President Duterte. Dito natin malalaman kung itong si Senator Amy Marcos, kakampi ba talaga ito kay former President Duterte o kagaya ba siya ni Congressman Sandro Marcos na parang nilaglag niya si former President Duterte. Dito natin yan malalaman, okay? Papakita ko ang mga latest developments tungkol dyan sa balita na yan at magre-react tayo, okay? Pero bago ko yan ipapakita yung video na yan, yung balita na yan, help me na i-like at i-share ang ating video sa Facebook at sa YouTube para kakalat ito sa taong bayan na ngayon medyo mainit ang balita natin tungkol dito sa Kongreso. Okay? So, paki-like and share sa Donmar TV. Ready? 1, 2, 3, go! And also guys, i-subscribe, i-follow itong Donmar TV sa Facebook rin at sa YouTube para lagi kayong updated sa mga balita na kagaya nito. Dito sa ating channel, lagi nating ipagtanggol ang mga Duterte. Kahit ilan sa mga kaalyado ni PBBM, nilaglag na si former President Duterte at si VP Sara dito sa ating channel. No? Kung saan pupunta si VP Sara, doon tayo. Kung saan papanig si former President Duterte, doon tayo. Okay? So, subscribe, follow Donmar TV para lagi kayong updated. Facebook at YouTube. Ready? 1, 2, 3, go! Okay, naka-follow and subscribe na. So, unahin natin itong bakit pinatalsik itong si former President Gloria Macapagal Arroyo as Deputy Speaker dyan sa Kamara. At bakit pinatalsik nila, no? At nag-reason out naman si Gloria Macapagal Arroyo tungkol dito. Is it reasonable na talagang patalsikin? Okay, yan, malalaman natin yan. Let's watch the video. Okay. Pinatalsik na ng mga mambabatas bilang Deputy Speakers ang dalawang kilalang kaalyado ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa Kamara. Sa kabila ng... So, sa intro pa lamang ng balita, malalaman na talaga natin bakit pinatalsik. Si former President Duterte, nung sinabi niyang bulok yung Kamara na yan, tapos sinabi dito sa mga reporter na alam naman natin lahat na itong si Gloria Macapagal Arroyo at si Duterte, kaalyado ito. Sinimula na nilang tinanggal ang mga kaalyado ni former President Duterte. Gumagapang na yung laro nila dyan sa Kamara. Kaya yung iba, bumitiw na dyan sa PDP laban. Kung saan sila magka-benefit, doon sila pupunta. Yan ang taong mga walang prinsipyo. Ang girian, tila pinagkibit balikat pa rin ni Duterte ang unti-unting pagkalagas ng mga kaalyado niya. Nasa frontline ng balitang yan, si Marian Enriquez. Masasabi ko talagang itong si Gloria Macapagal Arroyo, may prinsipyo ito, naninindigan. I move to elect Representative Antonio Tonipet Albano as Deputy Speaker, Vice Representative Gloria Macapagal Arroyo. Is there any objection? The Chair hears none. The motion is approved. Pasado 6:30 nang magmosyon ang mayorya ng Kamara para alisin bilang Deputy Speaker sina dating Pangulo at Pampanga Representative Gloria Macapagal Arroyo at Davao City Representative Isidro Ungab. Ang mga ipinalit sa kanila, sina Isabela Representative Antonio Tonipet Albano at Lanao del Sur Representative Yasser Alonto Balindong. Ito na ang pangalawang demotion o pag-alis kay Arroyo sa posisyon sa Kamara ngayong taon. Ayon kay... Pangalawa siyang nilaglag, di ba? Ngayon, ito yung pangalawa na siya ay normal na lang na kongresista. House Majority Leader Manix Dalipe. Imagine she is the president before. Ganyan kawalang galang sina
Martin Romualdez. Tanging sina Arroyo at Ungab lang sa 9 na deputy speakers ang hindi pumirma sa resolusyon sa suporta sa liderato ni House Speaker Martin Romualdez. So ito yung reason nila. Kaya raw hindi kaya pinatalsik nila si GMA, itong si Aling Maliit, kasi raw siya lang raw ang dalawa silang hindi pumirma. Ito yung binasihan nila. Tama lang naman na hindi pumirma si GMA. Di ba? Kasi itong si GMA, hindi plastic. Hindi kagaya ng ibang mga kongresista dyan. Plastic. Takot kay House Speaker Martin Romualdez. Mahalaga raw ang resolusyon na nagpapakita ng pagkakaisa para ipagtanggol ang mababang kapulungan. Ang hindi raw paglagda ng dalawa ay pagpapakita na iba ang kanilang posisyon sa pamumuno sa Kamara. Nauna nang ipinaliwanag ni Arroyo kagabi na nasa ibang bansa siya kaya di nakalagda sa resolusyon. Pero yung sinabi ni GMA na hindi na siya nakapirma dahil nasa ibang bansa siya, kung ano mang rason kung nasan siya, di ba? Baka nag-leave. Pero if you will try to analyze, no? Ayaw talagang pumirma ni Arroyo. Tama rin yung ginagawa ni GMA. Ayaw niya makipagplastikan dyan kay Romualdez. Rin daw niya si Romualdez. Wala pang bagong pahayag si Arroyo. Si Ungab naman sinabing tinatanggap niya ang pag-alis sa kanya sa House leadership. Matatanda ang inadopt ang resolusyon kahapon kasunod ng mga paninira Ngayon ang daming plastic dyan raw sa imahe ng Kamara. Bumitaw pa sa PDP laban si senior. Ito yung si Dong Gonzales na madrama. Kaalyado ni Duterte na bumitiw sa PDP laban. Kasi sa analysis natin, takot ito. Takot na hindi mabigyan. Walang prinsipyo. Ito yung taong mga walang prinsipyo. Deputy Speaker at Pampanga Representative Dong Gonzales nang sabihin niyang si dating Pangulong Rodrigo Duterte ang dumudungis sa integridad ng Ito yung sinabi ko kagabi. Itong si Dong Gonzales, kaalyado ito ni former President Duterte. So, nasasaktan raw siya na sinabihan sila ni Duterte na bulok ang Kamara. Sa akin naman, bakit ka nasasaktan na in the first place, kaalyado mo itong si former President Duterte? Okay? Alam mo kung ano ang ugali ni Duterte. Alam mo kung ano ang the way magsalita itong si former President. Ikaw sana yung unang makaintindi dito kay PRRD. Pero anong ginawa mo? Padrama-drama ka pa na nagbibitiw ka. Ipinakita mo in front of the camera, in front of Martin Romualdez para bidabidahan yung dating mo. Di ba? Ipinakita mo na parang hero ko, no? Para kapag humingi ka ng budget, mabigyan ka. Wala kang prinsipyong tao. Kamara. Bungsod yan ang pagtawag niya sa Kamara na pinakabulok na institusyon. Hindi siya nahiya, ha? Si former President Duterte, itong si Dong Gonzales, pagbitiw niya, alam niyo ba kung anong sinabi ni former President? Nirerespeto niya si Dong Gonzales. Pero anong give back mo in return, Dong Gonzales? Di ba? Nilaglag mo ang inyong kaalyado. Pero sabi ni Duterte, better alis na lang talaga ikaw, Dong Gonzales, kasi wala kang prinsipyo eh. Hindi kayo magkaintindihan sa PDP kasi yung PDP, no? Kung meron kang paninindigan, meron kang prinsipyo, ay mag-stick ka sa PDP. Pero kung pupunta ka sa mga kaplastikan na partido, punta ka sa Lakas, Lakas CMD, punta ka doon. At pagbabanta sa buhay ng ilang mambabatas. Welta naman ni Duterte sa resignation ni Gonzales. Even if ako lang ang maiwan sa PDP, buong Pilipinas, okay na ako. Wala akong dynamics dyan. Dagdag pa ni Duterte, kaya raw ng partido na kumuha ng mga bagong kasapi. Kasalukuyan namang kinukuha ng News 5 ang panig ni Congressman Gonzales pero wala pa siyang tugon. Sa gitna nito, naghain ng resolusyon ng Makabayan Bloc para kondenahin. Itong si Franz Castro, tuwang-tuwa siya. Very successful yung
pagreklamo mo kay former President Duterte at pagreklamo mo dyan sa confidential funds ni VP Sara. Sila yung nanalo ngayon. Ha? Tuwang-tuwa ito. Dahil sa ambisyon ni Martin Romualdez, tuwang-tuwa yung ang sinasabing fake news, red tagging at pagbabanta ni dating Pangulong Duterte at ng SMNI kay ACT Teachers Party List Representative Franz Castro. Hiniling din nila sa National Telecommunications Commission na mag-imbestiga. Nagbabalita mula sa frontline. So ayan ha, yan ang bagong developments. Tanggal na, pinatalsik na si GMA. So ito naman, ano ang masasabi ni Senator Amy Marcos tungkol dito, ha? Dito natin malalaman kung saan papanig itong si Senator Amy. Play. Sa lahat, gusto ko lang sabihin, noong 2015, ako yung kaisa-isa at unang gobernador nagdeklara para kay PRRD. At kahit ako ang matirang nag-iisa, maninindigan pa rin ako sa kanya. So, si Senator Amy still naninindigan, papanig pa rin kay FPRRD. Sana naman ikaw, Sandro Marcos, nakinig ka dito sa tita mo. Ha? Buti, ito yung dapat tularan mo, Sandro Marcos. Malaki ang utang na loob ninyo sa mga Duterte, Sandro Marcos. Kung hindi dahil kay former President Duterte, hindi sana kayo makabalik ngayon sa politiko. Ha? Hindi mo ba naisip na nung panahon ni former President Duterte, grabe maka-appreciate si President Duterte sa inyo, sa inyong lolo na si Apolacay Ferdinand Marcos Sr. Ha? Pero anong ginawa nyo ngayon? Nilaglag nyo ang mga Duterte. Hindi ka nahiya rin kay VP Sara. Buti pa itong si Senator Amy Marcos. Kasi ang dahilan na marami kaming loyalista kasi yung tatay ko nananatiling tapat at loyal sa mga kaibigan. Ayan, tiisan na lang po. Ma'am, ba't niyo ho nasabi yan bigla? Wala lang, sabi ko sa'yo, mainit ang ulo ko ngayong umaga eh. Bakit? Mainit ang ulo. Alam ko, Senator Amy, mainit ang ulo mo kay Tambaluslos. Ito ma'am, ano ho bang inyong damdamin dito po ngayon sa nangyayari? I hope you don't mind us asking. Ito hong nangyayari ngayon sa counterpart nyo sa Kongreso na mukhang merong may mga demotion na nangyayari. At yung nga po, pagsasabi daw ho na ang iba, may nangyayaring laglagan. Yeah, yun na nga, ang masama rito, imbis na igalang ang pag-alala ng libo-libong namatay nung Yolanda, ika-10 anibersaryo ngayon, alalahanin natin, hirap na hirap ang mga tao at dumarami ang nagugutom. Bardagulan na lang tayo lahat. Naku, wag naman mauwi dyan. Oo nga eh. Alam mo ano ang ikinasama dito sa Kamara ngayon? Mas inuna pa nila yung pamumulitika compare sa kung ano ang dapat gawin sa problema natin sa Pilipinas. At hindi na nahihiya itong si Martin Romualdez na ngayon palang araw na ito yung araw ng 7 araw nung panahon ni Pinoy, yung nangyari sa Yolanda na marami ang mga nabiktima sa bagyong Yolanda. Sana inaalala nyo yun, Martin Romualdez. Pero anong inunan nyo? Pinatalsik nyo si Arroyo. Dapat bang iboto ang mga ganitong klaseng politiko? Kagaya ni Martin Romualdez? Kayo nang sumagot dyan, mga audience dito. Gusto kong sabihin, tulad ng sinabi ng tatay ko noon, isang bansa, isang diwa. Solid North, solid South. Pinas, that's the only way, di ba? Tama ba yun? So, opo. Base po dyan sa naging pahayag nyo, Senator Amy, ang ibig sabihin, unity pa rin ang Uniteam. Ewan ko, maraming nag-aaway, pero kami hindi. Solid pa rin ang Norte, solid pa rin ang South. So, bumbuo pa rin ang Pilipinas. Para sa akin ang unit team, no? Ang unit team na yan, si VP Sara at si PBBM. Sinabi ngayon ni Senator Amy Marcos, ewan ko ba
kung meron pa bang unit team. Basta sila raw ay hindi nag-aaway. Okay? So, the fact na itong si Sandro kumampi na dito sa mga Makabayan Black, no? Hindi. Hintayin natin ito. Kung ano ang reaksyon ni PBBM dito. Ang hinihintay na lang natin dito kung si VP Sara at si PBBM magkita sila kung ano yung magiging reaksyon sa isa't isa. Yan ang i-analyze natin. Ha? Oh. Kasi alam ko itong si PBBM ngayon, pinag-isipan niya ito ngayon. Ha? At alam naman natin, blood is thicker than water. Anak niya si Sandro Marcos. Kaibigan niya si VP Sara. Oh. Hintay tayo dyan. Kasi kapag last say itong si PBBM na meron siyang pasaring o ano man ang gawin niya kay VP Sara, that's the time. Tatawag na talaga natin. Wala nang unit team. Wag naman nilang watakin. Opo. Sino ba ang nagpapawatak-watak, ma'am? Si Tabaluslos. Nako, secret na public secret. Bahala na kayo. Opo. Sige po, ma'am. So, ang binabanggit po ninyo, dapat ngayong panahon ng paggunita sa delubyong inihatid ni Yolanda, ang focus natin paglilingkod sa... Kasi ito namang si Senator Amy, di ko rin masyadong kabisado ang kanilang relasyon with Martin Romualdez. Ito si Senator Amy. Kasi mas nakita ko in public si VP Sara at si Senator Amy na mas close sila compare ni Tambaluslos. At hindi inuuna ang usapin po tungkol sa hidwaan sa politika. Correct. Amen! Amen! So ayan ang payag ni Senator Amy. Parang dinaan na lang ni Senator Amy na sa pagpapatawa, no? Pero deep inside, uminit ang ulo nito sa ginawa ni Martin Romualdez, itong si Senator Amy. So, si Senator Amy na lang ang nag-iisa. Sabi niya, kahit ako na lang mag-isa na kakampi ni former President Duterte sa mga Marcos, wala siyang paki. Okay? Si PBBM, hindi naman magsasalita yun. Alam naman natin, ang ugali ni PBBM, tikop lang yun ng bibig. Ayaw makigulo. Di ba? So, kayong mga audience ko dito, libre kayong mag-analyze tungkol sa issue na ito. Libre kayong mag-comment, mag-react. Babasahin natin inyong mga komento tungkol dito. Okay? Para malaman nyo ang aking mga reaction tungkol sa nangyari sa Kamara, watch my last 2 videos, no? Kahapon. Okay, doon ipiniliwanag ko doon, no? Ayoko kasi paulit-ulit yung paliwanag ko tungkol sa mga nangyari, ha? Tungkol kay Sandro, kay Martin, kay former President Duterte at si VP Sara. Okay? So guys, help me na i-like at i-share tong video natin sa Facebook at sa YouTube. Subscribe, follow Donmar TV sa Facebook at YouTube rin para lagi kayong updated sa mga balita na kagaya nito. Okay? See you in my next video. Have a great day. God bless sa inyong lahat.